namin sa ilang gabi ang aming pagdadalang hati. Salamat o Diyos dahil alam namin na nandito ka sa aming kalagitnaan at nais namin o Diyos na hindi lamang kami makaranas na iyong presensya, hindi lamang kami makarinig na iyong mga salita, kundi ito ay maging hamon sa bawat isa na nandito na makakarinig na iyong salita o Diyos. Lord God, hinihiling namin sa aming kalagitnaan na patuloy kang mangusap sa puso at isip ng bawat isang kasama namin sa hapon na ito. Tanging ang banal mong Espiritu lamang ang aming inaasam na siyang pumukaw sa aming mga puso, O Diyos. Gamitin mo ang iyong anak na magdadala ng iyong mensahe, patuloy mo po siyang basbasan, itago sa iyong likuran, upang hindi makita ang anumang kanyang kaanyuan, O Diyos, kundi ang kaluwalhatian mo, O God, ang siyang makita sa kanyang buhay. Lord, salamat po. Maraming salamat, O Diyos. Hiniling din namin ang maayos na panahon sa aming pagdadala kay Mami sa huling hanggan. Sasamahan mo po muli kami hanggang sa siya'y ilagay sa kanyang libingan, Panginoon. At alam namin, ang comfort mo, O Diyos, ang siyang patuloy naming mararanasan. Purihin ka't sambahin. Ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Patuloy po tayong tumayo. At samahan niyo po kami sa pag-awit ng papuri sa ating Panginoong Jesus. Bagaman may kabigatan ang nararamdaman ng pamilya ni Mame, pero alam ko lubos na lubos yung kagalakan sa puso natin, knowing that she's with our Father. Samahan po niyo kami umawit ng papuri at patuloy po natin pasalamatan ng Diyos. Hilingin natin sa Kanya na mananalitili tayo sa lilim ng ating Panginoong Jesus.
sa pagsama mo ng isang linggo sa pamilya ng Lagmay, O Diyos. And Lord, sa bawat isa sa amin, sa aming mga pamilya, Lord, pinatunayan mo na naman, O Diyos, na ikaw ang karapat-dapat sambahin at itaas, O Diyos, dahil sinamahan mo kami, Panginoon, sa oras ng kahirapan, sa oras na kami ay nagdadalamhati. Pero patuloy ka, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng comfort. Patuloy ka nagbibigay sa amin ng pagpapala at ng pag-ibig mo, ng bawat yakap mo sa amin, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Kulang ang words na maraming salamat para ibalik sa iyo ang lahat ng kapurihan at pagsamba. Pero Lord, hayaan mo ang tanggapin ang pinakamataas na papuri, ang pinaka-the best na palakpak, ang pinaka-the best, O Diyos, na pasasalamat. Tanging sa iyo lang ang namin binibigay, O Diyos. Maraming salamat, O God. Ito po yung aming samudli sa pinakamataas pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sige po. Salamat, pwede na po muna maupo. Salamat po sa Diyos sa hapon na ito dahil makakarinig po tayo ng kanyang mensahe, makakarinig po tayo ng salita ng Diyos sa gabi sa hapon na ito. Tinatawagan ko po ang Reverend Glenn Cruz. Ang palakpak po ay sa Panginoon. Hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Sa kabila po ng kapigatian, katulad po ng ating awit, ang Panginoon ay kasama ang bawat isa, lalo ng pamilya Lagmay sa kanilang pagdadalamhati. At of course sa ating pagdadalamhati. Naalala ko pa, that was 1987, about 40 years ago. No? Ang inyong pong lingkod ay panahon na yon ay kabataan pa. Early 20s ay lumako po kami dito sa lugar ng Teresa. Kasama ko ang aking dalawang kaibigan, si Pastor Lito at saka si Pastor Ariel. Yung iba sa inyo, kilala sila. At nagbabahay-bahay po kami at umaabot sa mga tao at ipahayag ang mabuting balita. At isa po si Mami na naabot. And during those days, si Mami lang ang unang tumugon sa panawagan ng kaligtasan ng Panginoon. Nung unang, was that Tuesday, ay pumunta po kami dito at ang una ko pong napansin ay yung mga nakakabit doon sa casket. Hindi ko na po binilang, pero isang tribo ang lahi ni Mami. At ako po ay nagpapasalamat na nakikita ko na ang kanyang mga apo, no? At patapati ako sa tuhod, ay naglilingkod sa Panginoon. At ako'y naniniwala, ang dahilan doon ay mayroong Mami Dominga na tumanggap kay Kristo. At ang kanya pong legacy, ang kanyang pamana sa tahanan na to ay higit pa sa ginto at higit pa sa pilak at higit pa sa mali-malitang ninanakaw ng mga taong gobyerno. Ang pananampalataya kay Kristo na ating Panginoon. Pag dumadating po ang ganitong pagkakataon ay hindi po natin maiwasang itanong ang tanong na to. Ano ba talaga ang mahalaga sa buhay? No? Ano ba talaga? Ano ba talaga ang dapat hinahabol natin at pinagsisikapan natin ultimately sa ating mga buhay? Let me first answer this negatively. It is not the possessions. Hindi po yung dami ng ating kinamkam o nakakamkam na yaman. It's not even the positions. Hindi po yung level ng ating posisyon sa anumang institusyon, gobyerno man to o ito man ay pribado. It's not the power or the fame. Hindi po yung pagkakilala o pagsunod ng maraming tao. Katulad po ngayon ay
ang craze ng mga tao ay ilan ba ang followers mo sa iyong social media. Alam natin na ang kagulo sa ating gobyerno at pati sa mundo ngayon ay dahil sa mga itong bagay na ito. Mga bagay na hinahabol natin o ng mga tao sa mundo, pero sa totoo lang ay lilipas, kukupas, at mga temporal lamang. Ang sabi sa Biblia, the world and everything in it will pass away. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na nandito ay lilipas. Isa pang sabi sa Biblia, naked I came from my mother's womb, naked I will depart. Hubad kang dumating o ipinanganak ng iyong nanay, hubad ka rin aalis sa mundo na ito. Kahit po gaano karami ang nakamkam ng mga tao, kumakamkam ng mga hindi naman kanila. Pag alis po nila sa mundo na ito, wala rin po madadala. It's also truth sa bawat isa sa atin. Kahit gaano maganda ang bahay natin, kahit gaano karami ang kotse natin, kahit gaano karami ang pera sa bangko, pag tayo po ay huminga ng huli nating hininga, wala po tayong madadala sa kabilang buhay. So the question again remains, ano ba talaga ang mahalaga sa buhay na to? What does really matter in this life, in this very short life na ibinigay sa atin ng Panginoon? We thank God dahil si Mami ay 92 years, tama po ba? 92 years, napakahabang buhay. Bagamat tayo, especially ang mga pamilya, ay kahit 92 pa si Mami na umuwi kay Lord, maiksi pa rin yun kasi mahirap mawala ng mahal sa buhay. Masakit sa ating mga kalooban. Pero in the realization of this life, talagang maiksi ang buhay. Maiksi ang buhay. Yan pong katabi mo ngayon, bumilang ka lang ng 100 taon, wala na po sa mundo yan. Akong nagsasalita sa inyo, baka wala pang ilang taon, wala na sa mundo. We don't even know when we will die. I will share again the message po na na-share ko na sa ibang grupo. At meron po akong tatlong at least na mahalagang bagay na nakita na mahalaga dito sa buhay na to. Ang una po ay yung tinatawag nating purpose. Yung layunin. Purpose. Ano ba talaga ang layunin natin sa buhay? Ano talaga ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay? Kung alam natin yung dahilan, that's the thing that we should pursue sa ating mga buhay. Pagka po tinanong ka, ano ba ang ibig sabihin ng success? Kailan mo masasabing successful ka? Kailan mo masasabing narating mo na ang dapat mong marating? Gusto ko po yung definition ni John Maxwell, isang manunulat ng leadership books. Ito po ang kanyang definition ng success. Sabi po niya, success is knowing your purpose in life, growing to reach your maximum potential, and sowing seeds that benefit others. At lupong yung kanyang sinabi, knowing, growing, at saka sowing. Knowing, dapat alam po pala natin kung ano ang dahilan, ba't tayo nabubuhay. Sino po sa inyo ang nabuhay para kumain at tulog? Magtrabaho. Tapos na. Yung iba nagtatrabaho, yung iba kumain at natutulog lang. Kahit nagdagan mo pa ng trabaho yun, is that all there is to life? Sabi po niya, it's growing to reach your potential. Bawat isa sa atin, binigyan ng Diyos ng kakayahan, ng galing. At ang purpose po daw ng buhay ay maitodo natin ang ating buhay ng pinaka-maximum. At ikatlo ay sowing seeds that benefit others. Tayo pa lang po hindi nabubuhay para sa sarili lang. Isang awit siya. Walang sino man na nabubuhay para sa sarili lang. We are here to be a blessing to other people. God has a plan for each man's life. No one is an accident. Wala po sa atin na aksidente. You are here for a reason, for a purpose. May mission ka. May mission ako sa buhay na to. May mission si Mami sa buhay na to. The earlier we are able to determine that, the better we are. Sabi po ng Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. The Lord knows the plan. Kung hindi po natin alam kung ano ang dahilan ba't tayo nabubuhay, maganda po siguro tanungin natin si Lord. Isa pong propeta sa Bible, ang pangalan niya Jeremiah, ito ang sabi ng Panginoon sa kanya, before I formed you in the womb, I knew you.
Before you were born, I set you apart. I appointed you to be a prophet to the nations. Nasa sinapupunan pa lang pala tayo ng ating mga magulang, nakatakda na ang plano ng Lord sa ating buhay. No? So hindi pala tayo dapat hit and miss. If we will only ask the Lord to be guided by the Lord, ay alam natin kung anong pinapagawa ng Lord sa atin. Naalala ko nung panahon na ako po ay nagpapastor dito. Sa tuwing ako po ay dadating sa lugar na to, inamami, ay sinasalubong po ako ng isang mainit na kape. No? At ewan ko si Joanna ay napagtimpla ng kape, pero ako po'y sinasalubong ni Mami ng mainit na kape. At yun po ay isang paglilingkod na ginawa ni Mami sa matagal na panahon. Hindi ko po hinihingi yun. Hindi ko po hinihingi. Pero para po sa kanya, yun ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Sayang ba yun? Wala bang kwenta yun? I don't think so. Ako'y naniniwala na kahit napakaliit na bagay sa tingin ng tao, pero pag ginagawa mo sa Panginoon yan, napakahalaga nun. Ang sabi ng Biblia, sino mang magbigay ng malamig na tubig, isang basong malamig na tubig sa likod ng Diyos, ay makakatanggap ng higit pa dito doon sa kalangitan. Eh hindi lang may lamig na tubig, may kape pa. O hindi ang sarap ng kape ni Mami doon sa langit, Starbucks. Eh ako'y naniniwala doon sa sinabi ng Biblia na yun. Hindi sayang ang paglilingkod natin kay Lord. Isa pong nurse na ang pangalan ay si Nurse Bronnie Ware ay sumulat po ng isang aklat na ang title ng aklat ay The Top 5 Regrets of the Dying. Ang 5 na pinagsisisihan daw ng mga taong malapit ng mamatay. Itong si Nurse Bronnie ay siyempre pagka nurse ka, maraming pasyente na namamatay sa iyong paglilingkod, hindi naman ikaw pumamatay. Ibig sabihin, nasasaksihan po nila yung kamatayan. At sabi po ni Nurse Bronnie na nakapag-record ng I think more than 5,000 situations ng inabot yung mamamatay. Ito po daw yung number 1 wish ng mga tao bago sila mamatay, yung regrets nila. Sabi po ay ito, I wish I'd had the courage to live a life true to myself, not the life others expected me. Para po daw sa kanyang obserbasyon, ang karaniwan po daw pinagsisisihan ng mga tao bago sila malagutan ng hininga ay, sana, nung ako'y nabubuhay, ay ginawa ko yung bagay na eksaktong dapat kong gawin. Yung nasa linya ko, yung masaya kong ginagawa ito, at hindi yung mga bagay na ididikta lang sa akin ng ibang tao. Alam niyo po ang panahon natin ngayon. Ang panahon natin ngayon ay panahon ng people pleasing. No? Ang binibilang ng mga tao ngayon, ilang likes ang post ko sa social media. Mali. Hindi tayo nabubuhay dito para matuwa yung ibang tao. Nabubuhay tayo rito para matuwa ang Diyos sa atin. Amen po ba? We are here to please God. Kung tayo po pala ay sisikapin natin na ang matuwa ay ibang tao, at the end of the day, we will be living as a crumpled paper. Uuwi ka sa bahay mo, pagod na pagod ka, tatapos ang araw mo, pagod na pagod ka. Bakit? Kasi hindi mo lahat napasiya. Ang katotohanan, you cannot please all people all of the time. Maaring yung isang tao masaya sa'yo, yung ibang tao hindi masaya sa'yo. Kahit gaano kagaling na social media, personality, laging may bashers. Binabalitaan na ba kayong tao na walang basher sa social media? Wala, lahat meron. That only means we cannot please all people all of the time. Pero alam niyo po ba, ang Panginoon napakadaling pasayahin. Mabuhay lang tayo ayon sa plano niya sa ating mga buhay. And I believe with all my heart na si Mami po, habang siya'y nabubuhay, ginampanan niya yung plano ng Diyos sa buhay. That's why almost the entire family are now followers of the Lord Jesus Christ. Dahil siya po ay naging mabuting halimbawa. Walang perfecto, sino ba naman perfecto? Pero naging mabuting halimbawa siya ng pananalig sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba mga kaanak ni Mami? Praise the Lord. Praise the Lord. Yun po daw kakayahan
na bigay sa atin ng Panginoon ay regalo ng Diyos sa atin. Kung ano ang ginawa natin sa kakayahan na kaloob ng Lord sa atin ay regalo natin sa Diyos. In English, your talent and abilities are God's gift to you. What you do with them is your gift to God. So para pala ang buhay natin ay may pakinabang sa Diyos, gamitin po natin kung ano yung kakayahan na kaloob natin kay Lord para ibigay sa Kanyang kaluwalhatian. Sabi ni Apostle Paul sa Bible, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Alam natin si Apostol Pablo kung anong plano niya, kung ano ang alam niya na plano ng Lord sa buhay. Sabi dun sa Acts chapter 20 verse 24, I consider my life worth nothing to me if only I can finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the gospel of God's grace. Napakaganda. Si Pablo, si Apostle Paul mismo, alam niya kung ba't siya nabubuhay. Ang plano ng Lord, siya maging mangangaral at sabi niya, walang kwenta na sa akin ang buhay ko. Ang mahalaga, ako'y mangangaral dahil ito ang tawag ng Diyos sa akin. Mga kapatid, iba-iba naman tayo ng tawag ng Lord. Iba-ibang kakayahan. Ang mahalaga lang, are you pursuing God's purpose for your life? Ikalawang bagay na mahalaga na nakita ko sa mundo ay ang pamilya. Agree po ba kayo? Ang mahalaga ay ang pamilya. Stay connected with life's special ones. No? Marami mga tao successful sa mundo, pero wasak ang pamilya. Dito sa buhay na to, alam nyo, sikat ka hanggang sikat ka. Pero pag hindi ka na sikat, kanino ka babagsak? Pamilya mo pa rin, di ba? O malakas ka pag malakas ka. Pero pag may sakit ka na, sino mag-aalaga sa iyo? Pamilya mo pa rin. Bakit yung pamilya na napakahalaga, pinababayaan natin? So I believe with all my heart, one of the things that the Lord wants us to focus on while we still live on this earth is our families. Mayroong about 8 billion people in this world, and only a handful of them are really, really, really close to you. At walang iba yan, higit sa lahat, kundi ang iyong kapamilya. Si Thomas Lynch, isang funeral actor o director sa Michigan, na may 25 years experience in directing funerals. Meron pong about 5,000 burials na kanyang dinirect. Ito po ang kanyang comment. Sabi niya, it tends to make me want to resolve conflicts a little quicker. Because I've seen people go off to work who don't come home. Ang tinutukoy po niya, yung mga tao na ang lakas-lakas, umalis sa bahay, papasok sa trabaho, papasok sa school, papasok kung saan, pero hindi na nakakabalik sa bahay. Sabi niya, kung ating lang marirealize that life is that short, no? Now you see, now you don't. Sabi niya, parang mas dapat ginagawa yung mga sigalot sa pamilya, inaayos agad. Amen ba? Pero tingnan niyo po tayong mga Pinoy, kailan natin inaayos yung sigalot sa pamilya? Pag malapit ng mamatay, tama? Tatawag yung nanay, tatawag yung tatay, pag malapit ng malagutan ng hininga, at saka pagkakasundo-sunduin ng mga anak, pwede bang agahan yun? Pwede bang mas maagap pa? Pwede po bang kalabitin mo yung katabi mo? Sabihin mo, magkasundo na tayo habang tayo malakas pa. Ba't ayaw nung kalabitin yung katabi mo? Kidding aside, I think, mas tama po habang tayo may lakas pa, magmamahalan po tayo. Amen po ba? Habang tayo ay may buhay pa, habang may pagkakataon pa, magpapatawaran po tayo. Yan po ang pamilya. Hindi ka nilagay ng Diyos sa pamilya para mang-away. Hindi ka nilagay ng Diyos sa pamilya para masaktan o manakit. Ilagay tayo ng Diyos sa pamilya para tayo magmahalan, magpatawaran, at maghigayan. Nadang minsan, nasa huli yung pagsisisi. May kwento ko lang sa inyo, si Mimi, ang aking nanay, kaedad ni
Mami. 1933 rin pinanganak, pati ang aking tatay, si Daddy. Noon pong bago siya mamatay, a year before, bago mamatay ang aking nanay, si Lily, ay rakas pa siya nun. Mag-birthday siya ng November 2, ay parang nadama ko sa sarili ko. Kasi yung birthday naman, hindi namin sineselebrate ng bongga eh. Basta may birthday, nakakain kami sa labas, okay na yun. Sabi ko sa mga kapatid ko, celebrate natin ng bongga-bongga naman yung birthday ni Mimi ngayon. That was it. For whatever reasons, hindi po namin nagawa. The year after, August, the year after, ang aking nanay po ay na-hospital. Sa loob po ng 2 buwan, siya po ay na-dialysis. Hindi na po siya nakalabas ng ospital ng buhay. Siya po ay umuwi sa Panginoon. Kapag naaalala ko yun, mga kapatid, mga minamahal, nagsisisi ako. Because I let go a wonderful moment na sana napathankyuhan namin ang aming mahal na nanay sa kanyang pagmamahal at pagkalinga sa amin. But I lose that opportunity. Pinalampas ko yun. Napalampas namin yun. Kaya kung kayo may mga nanay pang buhay, of course si Mami ay uwi ng kay Lord. Pero kung kayo may mga nanay pang buhay, may mga tatay pang buhay, huwag mo pong palampasin ang pagkakataon na pasalamatan sila. Amen po ba? Walang sumagot. Amen. Hindi lang mga nanay at tatay. Kung may mga kapatid tayo na buhay pa, pasalamatan, thank you dahil ikaw ang mga asap sa buhay ko. O ikaw ang, hindi, joking aside, kahit ano pa, blessing ng Lord sa iyong pamilya. Huwag po natin ipagpabukas ang pagkakataon. Ipadama po natin sa ating mga mahal sa buhay ang pagpapahalaga, pagmamahal, at pagkalinga. That's why I resolve sa aming pong pamilya, ang aking asawa, si Pastor Miguel, at ang aking anak ni si Zach, ay hanggat may pagkakataon, kami po ay nag-i-enjoy na lumabas, pumasok sa bahay, lumabas sa bahay, mamasyal. Hanggat may pagkakataon dahil ang katotohanan ng buhay, hindi po natin alam kung kailan tayo aalis sa mundo na ito. Lastly, ano yung unang dalawa mahalaga? Una, purpose. Ikalawa, pamilya. Ikatlo, preparation. Meron pong sticker sa bumper sticker. Ang sabi po doon, don't be caught dead without Jesus. Huwag kang papaabot sa kamatayan na hindi mo tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Bakit? Ito po ang sabi ng Biblia. And as it is appointed for men to die once, after that, the judgment. So Christ was offered once to bear the sins of many. Sabi ng Bible, minsan lang tinakda sa tao na mamatay at pagkatapos niyan ay paghuhukom. Kung tayo po ay hindi pa aware dito, hindi po natatapos ang buhay na tayo ay nakalagay sa casket. Si Mami, nakikita natin ang kanyang katawan, pero ang kanyang kaluluwa ay wala na dyan. Ang kanyang kaluluwa ay nasa harap na ng Diyos. At one day mga kapatid, sa panahon na tayo ay tatawagin na sa kabilang buhay, haharap po tayong lahat sa Diyos. Dito sa mundo, nakakaligtas pa ang mga tao sa justice. Oo po ba? Lalo sa ating, justice system. Yung malaman kung politikahan lang eh. May mga taong gumagawa ng kabuktutan, di mahuli-huli. Yung isa nasa Portugal, ngayon nasa ano na raw? Scotland ba yun? Di malaman kung nasan. Ang daming mga tao na hindi maharap sa justice. Pero alam niyo po ba, makaligtas man tayo sa mundo, hindi tayo makakaligtas sa harap ng Diyos. Lahat po tayo mananagot sa harap ng Panginoon. Ang masaklap nito, tayong lahat, kasama ako, ay makasalanan. Dahil tayo po ay makasalanan, sinners as we are, we will face judgment and punishment from God. However, mahal po tayo ng Diyos. Hallelujah. Alam ng Diyos na tayong lahat, kung hindi siya gagawa ng paraan, ay tayo itatapos sa impyerno.
So sinugo ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, si Kristo, na siyang ating tagapagligtas. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Binigay niya ang kanyang sarili para pambayad sa kasalanan mo, kasalanan ko, at kasalanan nating lahat. Ang tanging hinihingi lang sa atin ng Panginoon, tayo ay manalig kay Kristo at isuko natin ang ating buhay. You cannot be good enough for heaven. Hindi mo magagawa. Hindi, para ako makarating sa langit, magpapakabait ako. Problema niya pagpapakabait lang, hindi niya nakakabura ng kasalanan. Ang nakakabura lang ng kasalanan ay ang dugo ni Kristo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Kung tatanggapin po natin si Jesus, pananalig tayo sa Kanya, papatawarin niya tayo sa lahat ng ating kasalanan, at titiyakin niya na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Kabisado naman natin yung John 3:16, di ba? Pwede bang i-recite natin sama-sama, pati mga bata kabisado ito. Anong sabi ng Juan 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong o kaisa-isang anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Binigay na niya si Kristo. Binigay ni Kristo ang kanyang buhay upang bayaran ng kasalanan. Ang hinihingi lang niya, tayo'y manalig sa Kanya. That's the decision that is asked of us today. Will you trust Jesus for your eternity? Ang desisyon po sa Diyos ay hindi pinagpapabukas. It should be done and decided today habang tayo ay may panahon pa. Hindi mo pwedeng sabihin, bukas buhay pa ako. Sino po dito ang sure ka lang? Buhay ka pa bukas. Pagkitaas po ang tanong. Nabalitaan niyo po ba yung naganap sa Angono? 2 weeks ago, a week ago. Isang red car galing sa Home Point subdivision, dumausdos at tumama beside a bakery, at 4 na tao instantly namatay. 2 doon sa tao na yon ay pag-boyfriend, girlfriend, at umattend lang po daw ng birthday. Isa doon sa namatay, kabataan, 15-year-old, gagraduate na sana, pinabili lang ng ulam, walang kaalam-alam namatay. Anong lesson doon? Ang lesson, hindi natin pwedeng ipagmalaki ang bukas. You'll never know. I don't even know. Hindi mo pwedeng sabihin, sabi ng Bible, na sa isang taon, gagawa kami ng ganito, magtatayo kami ng business, kikita kami ng malaki. Sabi ng Bible, hindi mo nga alam kung buhay ka pa bukas eh. Para kang aso, para kang usok. Nakikita mo ngayon, mamaya wala na. Ganun po ang buhay. Kaya dapat hindi pinagpapabukas ang kapasyahan kay Kristo. Sabi ng Bible, today, if you hear His voice, do not harden your heart. Sa araw na to, kung naririnig mo ang tinig ng Diyos, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Napakahalaga, manalig tayo sa Diyos. Naniniwala ako si Mami handa, ready. Kasi hindi lang kahapon, hindi lang nung bago siya mamatay, hindi lang niya tinanggap si Lord. 40 years ago, nanalig si Mami kay Lord, hindi na niya binitawan ang pananalig sa Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, it's a good thing that you have your own religion, your own sect. Pero your religion and your secta can never save you. Only Jesus Christ, who died on the cross, can save us and forgive us from all our sins. Tapusin ko sa isang story ng isang babae na ang pangalan po ay si Sharon. Si Sharon Milliman. Kung alam niyo po yung karanasan ng NDE, mahilig po akong magbasa ng mga aklat na ganito eh. Yung mga tao na clinically dead, namatay na, sabi ng doktor, patay na, sabi ng vital signs gadget, patay na. Pero after, na aksidente, nag-respond yung paramedics. Sabi ng paramedics, patay na to, pero biglang nabuhay. So yung mga ganun tao po, mayroong mga karanasan na tinatawag na near-death experiences. Meron po silang kwento
na mga nangyari during the time as they are declared as clinically dead. Isa po doon ay si Sharon Diliman. Nakaranas po siya ng 4 na beses ng NDE. Nung siya 13 years old, aksidente po siyang nadula sa swimming pool. O mailalim sa tubig, nalunod. Naalala po niya na nung panahon na yon, iniwan niya ang kanyang katawan. At habang siya po daw ay palutang-lutang sa ere, pinapanood niya yung mga tao na nagsisikap na i-revive ang kanyang katawan. At bigla na lang tumahimik ang lahat, sabi niya. At nakaranas siya ng sobrang kapayapaan o sobrang peace. At ang dilim ay biglang nagliwanag. At sinalubong po daw siya ng 2 babae. Alam niyo kung sino sumalubong sa kanya? Yung lola niya sa tatay at yung lola niya sa nanay. At tuwang-tuwa sila na sinasalubong siya. Pero ang sabi ng kanyang mga lola, hindi mo pa oras. Kung sabihin ng kanyang mga lola to, bigla siyang nabuhay. At ikwinento niya ang kanyang karanasan. Naulit po ang kanyang karanasang near-death experience. Ito naman ay aksidente siyang tinamaan ng kidlat. Sino po sa inyo ang nasasabihan ng mga nanay nyo, tinamaan kang kidlat na bata? Hindi po yun pinag-uusapan. Ito po ay literal na kidlat, tumama sa kanya. Bibihira po ang nakakasurvive. Pero siya, nung tamaan po siya, nag-collapse ang kanyang katawan, subalit na natiling gising ang kanyang uliran. Kitang-kita niya muli ang pagsisikap ng mga paramedics na i-revive siya. Nang bigla siyang parang hinila sa isang hardin na napakatingkad ng liwanag. Garden. Kakaiba po daw ang mga kulay o colors doon. Ang titingkad, higit sa mga kulay dito sa mundo. Doon niya na personal. Ang isang being na nag-uumapaw sa pagmamahalan. Sa palagay niya, ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ipinakita daw ng ating Panginoon sa kanya ang moments ng kanyang kindness kung siya nabubuhay pa. At sinabi sa kanyang ang mahalaga ay ang pagmamahal. Pag-ibig. Noong 2016, bago magpandemya, naulit na naman ang kanyang ND experience. Habang siya po ay inooperahan ng doktor sa kanyang karamdaman, nag-flatliner po siya. Yung sa gadget, di ba? Nag-flatliner. Ibig sabihin, namatay na po siya. Again, na-meet niya uli sa panahong ito ang sokdo ng liwanag. At grabing experience ng kapayapaan. Yan for the 4th time, naulit po ang kanyang ND. Hindi mo matay-matay. No? Ulit-ulit, hindi mo matay-matay. Pero, ang positive ay ikunikwento niya kung anong karanasan. Mga kapatid, kahit walang ganito, naniniwala ako may buhay pagkatapos ng buhay na ito. Because Jesus Himself, sinabi ni Lord, I go and prepare a place for you. Sinabi ng Panginoong Jesus, kung siya'y nasa lupa, uuwi ako doon, ipaghahanda ko kayo ng inyong matitira. Totoo po ang langit. Totoo po ang buhay pagkatapos ng buhay nito. Ito ang comment ni Sharon doon sa kanyang aklat. Heaven is waiting. Ang langit ay naghihintay. Pwede po bang kalabitin mo yung katabi mo? Sabihin mo, hinihintay ka na daw ng langit. Huwag kang mag-alala, hindi pa kayo niyan, malamang. Pero anong puntos? Ang puntos, tayo pala ay may bahay sa langit. Amen? Tayo pala ay hindi tagalupa lang. Tayo pala ay pinaghahanda ng Diyos sa langit. Nga lang, hindi siya namimili. Para sa Panginoon, imbitasyon. Anong imbitasyon? Ang manalig kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Maaari po bang tumayo ang bawat isa? Kayo po yung tumulong sa pananalangin, hindi niyo po bawat isa na yung po pumikit. Tumahimik po tayo sa ating lapit ating Panginoon. Magilang Diyos, kami po ay talantad sa harap mo, wala po sa amin na natatago. Alam po namin na kami hindi mga perfectong tao, kami po ay mga makasalanan. Iba-iba po ang aming kalalagayan. Ganun pa man sa harap mo, kami po ay minamahal mo. Salamat po sa imbitasyon mo na kami mga makasalanan ay kaya mo patawarin at handa mong patawarin. Handa mo kami bigyan ng buhay walang hanggan. Ang iyo lang hinihingi sa amin ay manalig kami sa iyo, Panginoong Hesus.
bilang aming Panginoon at Tagapagligtas. Lord, saksi namin ang buhay ni Mami. Nanalig siya sa iyo at sure kami, ayon sa iyong salita at pangako, na dahil nanalig siya sa iyo, siya po ay nasa piling mo na ngayon. Kami nandito pa sa lupa. Hindi namin alam kung kailan kami uuwi sa kabilang buhay. Tulungan mo kami manalig sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na walang ibang pagtiwalaan para sa buhay walang hanggan, maliban kay Kristo na aming Panginoon at Tagapagligtas. Habang nakapikit po ang lahat, sino po dito ang nais magpasya at sabihin kay Kristo, Lord, salamat, mahal mo ko, salamat, binayaran mo na ang kasalanan ko, tinatanggap kita, sarili mong Panginoon at Tagapagligtas. Ganun lang kasi yung prayer. Kung ikaw po yan, sumunod ka sa panalangin ko. Hindi ko kayo pagtataas ng kamay, pikit lang tayo. Hindi ko rin asahan na ibukas ng bibig mo. Pero in your heart, the Lord knows your heart. Sabihin mo ang panalangin mo, sabihin mo, Panginoon Jesus, salamat sa iyo, pagmamahal. Salamat na binayaran mo na ang kasalanan ko. At pinangako mo sa akin ang buhay walang hanggan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Ako na lang po mananalangin, Panginoon. Hindi po ito aksidente na nagputan po kami dito sa huling habilin, huling parangal para kay Mami. Salamat po sa buhay na pinagkaloob mo sa aming magulang na ito. Manalig sa iyo, ang kanyang pananalig ay ingatan na hanggang sa huli. Great pray para sa bawat isang nandito na sumaksit at nasasaksit ng pagkakataon ito, Lord. Tulungan mo kami na habang kami hihinga, wala kang ibang pag-ibig kundi ikaw lamang sa aking mga buhay. Pinadalangin ko din ang bawat pamilya na nandito, Lord, na puruin mo sila ng pagmamahal sa isa't isa, kapatawaran, pagkakasundo. Panalangin ko po ang pananalig namin sa iyo ay magpapatuloy na lalago hanggang sa oras na kawangin mo kami sa salita. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus na ating sabi. Amen. Nakakaulit po ang bawat isa pagkakalangin ko kayo. Hilihin po natin na lumapit dito ang mga kapamilya namin, ang mga anak, ang mga manugang, ang mga apo sa tuhod, may apo pa ba sa talampakan? Meron. Baka meron na rin. Tangin ko ako lumapit kayo dito sa akin. Lapit po kayo dito sa akin. Meron po kung gusto mo mga